Ayon naman kay Senator Nancy Binay, nakakabahala itong kawalan ng datos patungkol sa resulta ng mga livelihood programs na iginawad ng pamahalaan para sa mga distressed OFWs. Kung walang ganong pag-aaral, sabi ni Senator Nancy Binay, mabuti na lang may isang nakikinig sa atin. 'Di ba? Tayo nga ang nagsasabit, nananawagan sa Kongreso, imbestigahan ninyo yung OWA. At sana, ito si Senator Nancy Binay, ipa-account niya yung pong pondo na ginamit ng OWA o winaldas ng OWA sa panahon ng pandemya. Lalo-lalo na yung pong, ano tawag mo ron, yung overstaying quarantine ng mga OFW na umuwi dito. Natatandaan niyo yun, di ba? Inabot ng mahigit 1 buwan, may nanganak, may namatay. Mga kaibigan, napawang naka-check-in sa mga motel at hotel. Magkano ang ginastaryan at paano silang pumasok sa mga kasunduan? Di ba? Sa mga motel na yan at saka sa mga hotel na yan na pinagdadalhan nila ng mga umuuwing OFW para i-quarantine at inabot ng mahigit 1 buwan. Gayong, ang protocol ay 14 days lang. Hindi ba? Yan ang paimbestigahan. Ang sabi ni Senator Nancy Binay, kung walang ganong pag-aaral, parang nagtatapon lang tayo ng 20,000 pesos dun sa mga binibigyan natin at parang lumalabas, walang follow-through pagdating doon sa mga livelihood programs natin. Tama nga naman. Tsaka unang-una, wala namang programa eh. Yung bang dinadaan yung programa, dinadaan sa distress OFW o bigyan ng 20 mil. Bahala ka na. Bahala ka na system. Hindi ba? Unang-una yan, pera ng mga OFW yan. Di naman pera ng gobyerno yan eh. Di ba? Kung gusto nyo nakawin yung pera ng gobyerno, di nakawin ninyo. Pero ito, wala kayong karapatan. Hindi pera ng gobyerno yung OWA. Yan ay trust fund. Katulad din yan nung SAP na hindi talagang lahat nabibigyan. Sinasabi lang nila yon. Mga kaibigan, nagbibigay ka, wala kang programa? Hindi ba dapat yung OWA mismo, meron silang mga criteria ng mga programa nila? Ano-ano ang negosyo na pwedeng paglaanan ng 20 mil? Puro sari-sari store. Baka sa sari-sari store lang, di pa kasya yun eh. Di ba? Paano? Wala naman talaga malinaw na programa eh. Para sa kapakanan ng OFW. Ay, nakalimutan ko lang kung ano yung sinasabi nung isang araw na anilagay, mga magnanakaw na naman eh. Alam nyo sa ibang bansa, sa Canada, halimbawa, yung kanilang Ministry of Agriculture, alam nyo kung sino itinalaga ron? Ang itinalaga ron, magsasaka. Bakit? Yun ang nakakaalam eh. Nalalaman niya ang sistema at problema sa pagsasaka. Hindi ba? Kaya, yun ang dapat nilalagay. Ganon din, yung sinasabi natin sa OWA, ang dapat na inilalagay dyan,
nanggaling sa hanay ng mga OFW sapagkat pera nila yan. Bakit? Sila nakakaalam. Kasi welfare yan. Sila nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kapakanan ng mga OFW. Panahon pa ni Marcos, minumungkahi na natin yan. Hindi nila ginagawa yan. Hanggang ngayon. Paano kang maniniwalang malinis ang hangarin itong mga ito? Sa Canada, ang mga inilalagay sa departamento, yun talagang bagay doon. Oh, hindi ba? Mga kaibigan, katulad ng sinasabi natin, kung agriculture, farmer ang ilagay mo. Oh, di ba? Ganon din dito sa OWA. Isipin mo yung OWA, merong board yan. Pero ni isang OFW, walang kumakatawan dyan. Wala namang iba pang alam tayo na pwedeng malinaw na maging programa para sa mga OFW. Yun directly na mapangangalagaan ang kapakanan ng mga OFW dahil ang pangalan nga niyan, OWA, the welfare yun kapakanan yun kapakanan ng OFW. At pangalawa, pera nila yan Hindi na nga pera ng gobyerno yan Hindi na nga aasa sa pondo ng gobyerno dahil may sarili sila. Parang PhilHealth. Lahat pinagnananakaw, mga kaibigan. Isipin ninyo, eto yung sinasabi ni Nancy Binay, wala namang programa talaga yan ano ipapakita ang programa niya? Basta binigay yung pera? Magtatayo na niya. Ano pwede mo itayo negosyo ron? Isipin ninyo yan kundi panloloko yan Ang talagang programa, matagal na natin sinabi. Pero wala nagawa kahit isa. Ospital. Para sa OFW at sa mga pamilya nila. Immediate members of the family. Eskwelahan. Para sa anak ng mga OFW. Pera nila yan Bangko nga Sinabi natin nung araw pa, dapat magtayo ng bangko para sa mga OFW. Mga kaibigan, lalo na noong panahon, naisip namin yan dahil dumating yung panahon nung araw, yung mga remittance dito, mga kaibigan, inaabot ng siyam-siyam bago makarating sa pamilya ng mga OFW. Kaya sabi natin, ba't hindi kayo magtayo ng sariling bangko nyo? Magiging self-liquidating pa yan. Pagkakakitaan pa yan. Lalago pa ang pera kung talagang pangangalagaan ang pera ng mga OFW. Mga kaibigan. Ano sabi raw nito? Itong OWA. Meron tayong repatriation grant micro startups for distressed workers, 20,000. Mga kaibigan, puro bopol itong mga pinaglalagay na ito. Alam nyo, pabusisi ninyo. Ang daming sumasahod dyan, kumukubra ng pera sa OWA. Kasama na yung ilang nagpapanggap na broadcaster, na vlogger. Diyan nila sinasandok ang pera. Kaya natin gustong paimbestigahan, ipinananawagan nating imbestigahan ni Senator Nancy Binay yung ginawang quarantine. May anomalya dyan sigurado. Makatutuklasan nyo. Magkano ang ginastos na pera dyan? Napakaraming quarantine facilities, di ba, na pinagtatayo. Bakit dyan sa motel nyo dinadala? Di ba merong yung impila na pinagsasalitaan nitong kamukha ni Zoraida? Yung abogadang malaki bunganga
mga kaibigan, pero maliit ang utak. Ha? Sino nagbabayad niyan? Hindi ba OWA nagbabayad niyan? Mga kaibigan? Oh, meron pa ibang istasyon diyan. Mga kaibigan, pag nakarinig kayo ng bobola, sila daw para sa OFW. Ni sila, hindi nila naintindihan kung ano yung OFW. Nagpapanggap lang eh. Ito naman mga maraming natatangay, may ilan na lang ngayon. Kasi simula nung mabisto na itong mga kalokohan, ginagamit ang mga OFW. Nagamit nila nung eleksyon, wala na eh. Mabibilang mo na lang ang tanga sa daliri mo na OFW sapagkat dinanas nila eh. Alam naman maniwala pa yan hanggang ngayon. Hindi ba? Ano tawag mo ro sa mga ginutom nila, mga nagkasakit na hindi natulungan? Kung hindi pa nagalit yung Saudi Arabia, di sana nagkalat ang bangkay. Na nabubulok dun sa Saudi Arabia na hindi alam ng pamilya rito. At hindi alam ang dahilan kung ano mga kinamatay. Sino umabot sa ilang daan nyo, mahigit 400 na patay. Mga kaibigan. Katarantaduhang may... Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung prangkisa ng ikatlong telco ni Dennis Uy, inaprobahan 25 years. Patay na tayo dyan. Talagang basta inchik eh, no? Ha? Mga kaibigan, nakita ninyo, 25 years. Iginawad na prangkisa dyan sa kumpanya na nakikinabang din sa BS loan. Tingnan ninyo ito. Kung hindi nagsisinungaling si Presidente Duterte, ito. Kunyari lang yan eh. Galit daw siya sa oligarch. Di ba? Oligarch, yung mga makapangyarihang negosyante. Mga kaibigan, galit daw siya. Hindi ba kung talagang ayaw mo yung oligarchy, dapat yung mga pamamaraan, puputulin mo para mga negosyante, hindi maging oligarch. Ano ba yung sinasabi kong pamamaraan? Hindi yung tatakutin mo. Kasi hindi naman hindi ka naman nilagay dyan para pagtatakutin mo yung lahat eh. Nilagay ka dyan para gumawa ka ng mabuting policy para sa bansa. Sa kapakanan ng bansa mo. Alam mo ba yung martial law kung bakit dineklara ni Marcos yun? Isa sa justification ni Marcos? Yang oligarchs. Mga kaibigan. Pero ano ang isang dahilan kung bakit umaabot sa punto nagiging oligarch yung mga negosyante? Yun nga yung sinasabi ko na paraan na dapat nyong gawin, ipagbawal ninyo. Dapat pag negosyante ka, isang linya ka lang. Di ba oligarch na itong si Dennis Uy? Bakit? Lahat ng linya ng malalaking negosyong pagkakapirahan, nandun siya. May negosyo siya. So paraan? Kung talagang gusto mong mabuwag ang oligarchy sa Pilipinas, ang isang paraan dyan, buwagin mo yung monopoly. Monopoly na to eh.
lahat ng business, kanila na eh. Magsabi ka ng oligarch na walang monopoly. Oh. Sige nga. Di ba? Pahihintulutan ka lang dapat sa isang linya ng negosyo. Nakita ninyo, sa ibang mga bansa, bakit ang mga mayayaman dyan ay sarili nilang mamamayan? Punta ka sa Singapore, ba? Mga tycoon dyan, Singaporean, di ba? Punta ka sa Thailand, ang tycoon dyan, mga Thai. O bagamat meron ding mga foreigner, pero meron silang sariling mga mga mamamayan na mayayaman. Dito sa atin, hindi. Ang mga oligarch dito, pawang mga dayuhan. Bakit? O kaya, kung di man dayuhan, Pilipino man, hindi ho nadadagdagan at kumakalat ang kayamanan para sa iba na magkaroon din ng pagkakataon. Bakit? Dito kasi, pinapayagan lahat ng negosyo. Pwede, basta negosyante ka eh. Lalo na mga malalaki. Kaya nagiging oligarch yung mga yan. Nagiging makapangyarihan sila. Halimbawa, nasa communications business ka, huwag ka na pahintulutan sa ibang negosyo. Yan ang pinili mo eh. Di ba? Mga kaibigan, dapat ganon. Kung talagang gusto mong mawala ang monopoly, hindi yung pagtatatakutin mo yung mga tao, wala ka namang ginagawa. Para bang sa pandemic. Wala naman kayong ginagawa eh. Nagagali, sinisisi nyo pa yung tao. Ngayon, meron na namang kagaguhan. Kailangan daw, full helmet yung suot ng mga nakasakay sa motorsiklo. Gago talaga ito mga. Mga kaibigan, di ba? Ang daming kawalang yan. Yan, tahasan na yan. Ha? Alam nyo kung magkaminsan, naniniwala ako, sinasadya nila yan. Una, ginagawa na tayong loko-loko, natatakot na kayo, ginagawa kayong loko-loko, nagkakapera pa sila. Di ba? Napapalitaw pa nilang marunong sila sapagkat nagiging tanga, nagmumukhang tanga yung publiko sa mga pinaggagawa nilang katarantaduhan. Di ba? Mag-isa ka lang daw sa sasakyan, pwede ka mag-face mask eh. Dapat daw naka-face mask ka pala. Alam mo kung bakit? Kasi baka mahawa ka sa sarili mo. Sino paglalaanan mo nung face mask na yun? Para saan yun? Wala ka namang pasahero, mag-isa ka lang. Di ba kagaguhan? Baka sabihin nila, hindi, para hindi ka mahawa sa sarili mo, kaya namin inuobliga na kailangan naka-face mask. Yun, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, wala muna, no? Itong natin, sandali meron tayong tawag ho eh. Mula sa New York. Anong number ito? Ito rin, hello? Magandang gabi po. Hello? Wala eh. Sandali ho Hindi, isang gabi tumunog yan eh. Hello? Hello? Yes, hello. Good evening po, Mr. Percy Lapid. Opo. Can you hear me po? Sino po ito? Magandang gabi po dyan. Ako po si I'm Mr. Dino Dolina po. I'm calling here from Queens, New York City, USA. Dolina. Kabag-anak niyo ba si Opo. Colonel Dolina? Yes po. He's my... I never met him po, pero he's the second cousin of my father. Kasi ang father ko po used to work with Bejo Romualdez and Cocoy Romualdez back in the days. Opo. Abogado po ang papa ko. So yun po. I never met him po, pero related po ako dyan. Uncle ko po yan, si Colonel Horacio Dolina. Kasi nakilala ko yun. Opo, ano po ang... Pero sila...
Gusto ninyo sabihin, napatawag po kayo. Yeah, I just pwede po sa mag-English lang po kasi medyo nahirapan po ako. Opo, konti. opo. Pero anyway, first of all po, I just a new listener of your radio, which I find it so positive po, very informative po, ano. And then thank you very much po for everything. Kasi I joined the Armed Forces of the Philippines in 1988. I was with the Philippine Navy, then transferred to the Air Force. And then sana full-fledged colonel na ako had I stayed in the Armed Forces. So definitely po, what I'm saying here is rest assured po that I got your point po loud and clear. And I'm very much, if I don't know how to help the country, but I have my comrades din po are still in the active. And some of them are retired. Some of them are colonels. I wouldn't name names, but I already relayed your programs. Kasi ayoko po nang natutulog sila dyan. And it's really upsetting po regarding po dito sa eminent expansions and invasions, in which we can see that po. Kasi even here in the United States, nandiyan dyan po yung pagtulog po ng Philippine government, ng US government po under, in which I believe po dito sa Secretary of State ni President Donald Trump. Opo. Who is Mr. Mike Pompeo, and his assistant is Mr. Chad Zablasya. He used Opo. to be an ambassador, I believe, in Beijing. So what I'm saying po, although we have to talk internationally po, talagang we have to side po sa original nating mga kaibigan, which is, of course, the United States and its allied nations. Kaya I think it's about high time that we really go for this one po, hindi sa Beijing-based po. Opo. Yan lang pong mano. Kasi nakakagalit din po talaga. I have to think 3 times, 4 times before I can have a chance to speak with you kasi talagang napakabigat na usapin. Pero I galit po kung ano man po ang aking itutulong. Let me do my part po. Hindi ko rin po talaga alam. Opo. Pero yun lang po, okay? Hindi, malaking bagay ho yun para sa isang dating nasa serbisyo. Ang marinig ang boses ninyo, lalo na yung mga kasamahan ninyo na nasa serbisyo pa rin. Apo. Totoo nga po yan. Kasi we don't know if they're aware or vice versa po kasi you already mentioned that on air. Ayoko nang i-elaborate on that further, medyo complicated. Pero sana po it's a wake-up call po talaga. Oo, kasi ang mga sundalo naman, naintindihan naman natin, sumusunod lang sila sa order. Pero dapat na alam din nila na ang sinumpaan nila, yung susunod lamang sila sa legal na order. Hindi ba? Totoo po yan. At hindi nila pwedeng i-compromise yung bansa natin sa kapakanan ng ibang bansa. Right. Absolutely correct po yan. Kasi just like with other countries, sabi nga nila, when it comes to sovereignty, there's no compromise. Wala pong dapat pag-usapan. Tama. That should be the right logic po. Yan po dapat na stand natin. Opo. Hindi yung mga wishy-washy dyan. Kasi two things, you have to be straight or you're really a coward. You're backing, Oho. Talagang kailangan straightforward po talaga. Oho. So, yun na po, Persilapid, kung ano man po, I have, you can have my support. Salamat po. Kung ano po. Salamat po, Mr. Dolina. Maraming salamat din po sa, okay. Oo, Kasi po, we have to cut short po. Okay, thank you very much. Salamat at mabuhay din po kayo. Ayun. Yun po, kayo din po. Salamat po. Okay, yun si Mr. Dolina, yung tawag po sa New York pa, no? Mula po sa New York sa Estados Unidos. Dati siya sa serbisyo. Totoo naman yun eh. Mabuti pa nga yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sila ang galit na sila sa mga nakikita nila, mga kaibigan. Mabuti pa sila kumpara sa mga Pilipinong nandito at dumadanas na. Sabi nga ni Ninoy, di ba kahapon dun sa ipinarinig natin, di ba? Mas gusto nyo yata yan eh.
Nagkaroon na siya ng paniwala eh. Na parang mas gusto niya nang umayaw eh. Di ba? Kung hindi lang siya nilapitan ng mga ibang kababayan natin eh. Hindi sana siya uuwi, di ba? Sa bansa natin. Mga kaibigan, hindi sana siya babalik dito. Pero, sinabi niya yun ang hinanakit ng ating mga, alam nyo, si Ninoy, alalahanin ninyo na si Ninoy din eh, malaki rin na naging puhunan at naiambag para sa ating bansa. Kaya ayaw man natin sa kanya, kaya gusto man natin sa kanya, hindi na yun ang point. Ang point, meron siyang naiambag. Yun ang dapat nating tignan at lingunin, mga kaibigan. Kung may ayaw tayo sa kanya, ganun din kay Marcos. Kung may ayaw tayo, hindi na kasi issue ito ng Marcos o ng Aquino o ano pa man. Ang kalaban natin dito, yung kumakampi sa incheck at saka yung incheck. Yan ang kalaban natin ng bansa natin ngayon, mga kaibigan. Kaya yun ang ibig sabihin lang. Nababahala ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Mabuti pa sila kahit na maganda naman ang kalagayan nila ron, mas concerned pa rin sila. Hindi natin maialis yun. Yung malasakit, sapagkat sila meron ding mga kamag-anak dito. Di ba? Mga kaibigan. Yan ba? Uwi pa ba dito yan kung inchik na, puro inchik na rito? Magiging Chinatown na itong Pilipinas. Dati ang Chinatown, nandyan lang sa Binondo. Natatawa ako dito kay Isko, pinagyabang pa. Nakabili raw ng mga tablet. Alam nyo, tatak, China. Tapos, kunyari, galit sa China na. Nagpapanggap. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag na kayong tatangkilik ng China, mga kaibigan, ng kahit ano. Ginagawa na yan sa ibang bansa ng kanilang mga mamamayan. Sabi ko nga sa India, ang mga establishmento, di ba, kahit maliliit lang silang establishmento, saan ba nag-uumpisa yan? Sa maliliit. Sino asahan mong mangunguna sa atin? Yung mga mayayaman dito. Sila ang magsasalita na manindigan tayo laban sa China. Sila ba? Hindi. Sa ating mga pangkaraniwan tao, dapat manggaling yan. Wala tayong kwentang tao na mga mamamayan kung hindi tayo makapaninindigan para sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo, biblically, legally, geographically, historically, atin yang mga teritoryo na sinasakop ng inchik ngayon. At pinalalabas pa na tayo ang illegal na nagpo-provoke daw tayo. Baliktad eh. Walang hiya talaga. Di ba? Yan ay style eh. Tsaka yung mga alam kong inapoint dito, yan ang ugali na nila yan, yung mambaliktad ng tao. Katulad din ni Presidente Duterte, babaliktarin ka. Yan ang style nila, bulok. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career?
Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Jerry Huni, Cyril Belen, Lisbeth Penhaligan, Lito Paisan, Lourdes Sigua, matagal na natin itong taga-subaybay na hanggang sa nakarating na siya sa Amerika. Si Sebastian Retirba Inventado Jerry. Ayan, ha? Chofilo Santiago Roel Kaagbay. Eric Swan. California rin yata si Eric. Si Dante Flores. Ito Esquillo. May J. Si Teresita S. Aguinaldo. Greg Velus Jr. Fred Garcia. Herman Gumiran. Antonio Arevalo Danteco, Carmen Villegas. Buti na lang Villegas ang apelyido mo. Di ba? Jose Aquilino, Robert Paz, Abel Torres, Rudy Pastrana Lumilay, Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Aurora Peco, Jojo Alon Orillaza, si June, nabanggit na natin, Demetrio Quaresma, Susan Lavinia, Mabel Gasquel, Rodolfo Ferranco, and Edwin Suarez, Magdalena Dada Dumlao ng Darite Mob 3, si Linda Corleto, Angeles Regala, Mary Jane Sevilla, mga pangartista pangalan nun Si Oscar De Jesus,
Pasensya na kung tumitingin tayo sa oras, wala pa yung relos ng City Hall. Pinabibili ko na yun eh. Pinagagawa pa rin namin yung bracelet. Mas mahal yata yung bracelet laki nun. May kwento pa yun eh. Nakakatakot ang kwento riya sa relos ng City Hall. Monet Andres Laureta, Hernando Manawis Jr., Osias Catalan Olvido, Edwin Suarez, Oswald Cortez Santos Jr., Joel De La Cruz, Edna Carla, Bing Enriquez, Eric Partosa, Green Guevara, TC Cuevas, Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California, Norma Samson, Philip Salvador. Sinong Philip Salvador ito? Yung ambassador na raw ngayon? Ambassador. Si Rodel Diaz, Senga Ed Somar. Akalain mo si Robin Padilla naging army? Hey, inay. Mito Salazar, Jeffrey Melgarejo, Rosario Gloria Javier, oldies but goodies, Ricky Ballero, basketball player po yan, Ricardo Macapagal, Pina Jimenez, Concepcion Ison Chulbo, tsaka si Ledge Chulbo, nakikinig yun sa radyo eh. Si Evelyn Ponsones, Marvin Victoria, Roy Japan Tour. Huwag niyong kalilimutan, pag magbibiyahe sa Japan, Roy Japan Tour. Ay, maiikot kayo niyan sa Japan nang hindi kayo mahihilo. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Arnold Clavio. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?